sabi ko, wala kang kasama doon. So, ikaw lang mag-isa. So, yun yung ano. And I have to be pregnant for the whole 4-year program. We had 3 kids. so, so during, I have to be pregnant 3 times during the whole program. So, isa-isa yon. Ayun. At yun. So, pero syempre hindi ko ininda yon. So, tuloy lang kasi hindi naman life-threatening yun eh. So, tuloy lang. Anong challenge doon? Accessibility area. Dahil island siya, yung mga island barangay, kailangan mag-boat para makarating sa RHU. Yung RHU parehas nung kay Alan, walang gamot, ni office supplies, ni bond paper, kulang sasabihin nila kasi kulang ang budget. Okay? So, yun, how did I handle all these challenges? So, initially, difficult yung to deal with yung mayor ko. Kasi, nasanay siya na they're so powerful, so influential. So, there was a time na, I stood up to her and complained about the medicines. Mayor, bakit konti lang yung medicine? We have a budget of 200,000 a year for medicine. Pero ang dumadating lang the next year ay 2 box ng gamot worth 200,000 na yun. So, nagreklamo ako in front, doon sa munisipyo. Yun yung mistake na talagang I regret doing. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi pala siya sanay nang may nagsasabi sa kanya ng ganon. So, because of that, she withdrew all support for the RHU. And she did not talk to me for months. So, walang suporta ang RHU. So, anong gagawin ng doktor? So, ang ginawa ko, sarili kong money. So, kailangan pumunta ako sa mga barangay. Siyempre, pang gasolina. So, sarili ko nang munang pera yon. Ang ginawa ko, naglibot lang ako sa mga barangays. And dahil wala akong dalang gamot, ang dala ko lang, sarili ko lang, ballpen. So, nagturo lang ako doon. So, ang ginawa ko ay health education sa mga tao. So, kinaibigan ko yung mga barangay captains, yung mga nanay. So, tinuruan ko lang sila. So, inuubo ba yung anak nyo? Sige, hindi nyo kailangan ng gamot. Painumin nyo lang maraming tubig, pakainin ng fruits. Yung mga baby, inuubo ba? I-breastfeed nyo. So, gano'n. Kasi wala akong ibang dala. So, later on, nakita ng mayor na kahit wala siyang binibigay na support for the RHU, nakita niya na nagtatrabaho pa rin ako. So, nakita niya yung sincerity na gusto ko lang tumulong. So, the next year, because of our MCHM class, tinuruan na kami how to do the stakeholders analysis. Paano ko ba i-deal tong mayor ko? Ayaw niya akong kausapin. So, they taught us how to negotiate. So, the next year, na magbabudget na uli ng medicine, nakipag-negotiate na ako sa mayor ko. Sabi ko, sige mayor, yung worth 200,000 na medicine, hati na tayo, 50-50. Sa'yo na yung 100,000. 100,000 ibigay mo sa akin, ako bibili ng gamot. So natuwa siya kasi, sabi niya, last year, 50,000 lang ang komisyon ko dyan. So this year, sabi ko, Mayor, sige, gusto mo 100,000 sa'yo na. Yung 100,000, ako na yung bibili. So natuwa siya kasi, mas malaki na yung nakuha niya, mas marami pa akong nabiling gamot. Doon sa 100,000, over 10 boxes na yung nabili ko doon. So natuwa siya. So, yun yung start na nakinig na uli siya sa akin. Sabi na, okay pala to si doktor eh. Parang win-win situation. So the next year, na nag-propose ako sa kanya na, Mayor, wag na natin ibili ng gamot yung buong 200,000. I-enroll na lang natin lahat yan ng PhilHealth. So, in-explain ko sa kanya yung benefits ng PhilHealth kasi out of every family na i-enroll namin, merong 300 pesos na capitation. So, kung i-enroll namin yung 200,000 worth ng money,
ang babalik kasi doon na sabi ko sa kanya, ang babalik doon na capitation fund ay 600,000. So, siyempre, nalaki yung mata niya. So, sige. So, pumayag siya. So mula noon, naging priority ng munisipyo yung PhilHealth. So, nakikinig na siya. So, doon nag-umpisa na gumanda yung RHU because of the capitation fund. And mas marami kaming program na na-implement. So, nag-umpisa lang dahil ang naging number 1 strategy ko ay si Mayor. Dahil nga siya ay anak nung founder ng kanilang organization, naging mas madali para sa akin i-reach yung mga tao through her support. So, sabihin ko lang na ito, programa to ni Mayor. So, susunod na yung mga tao. So, naging madali yung pag-reach sa mga tao. So, syempre, una, learning the language talaga. Noong umpisa, ang daming dumarating na nanay. Sabi nila, natutuwa lang daw sila sa boses ko. Noong unang dating ko doon, sabi nila, gusto lang daw nila marinig yung boses ko. Pero noong umpisa, hindi nila ako pala naiintindihan. So akala ko, oo, sila nakasmile sila. Yung pala, hindi nila ako naiintindihan. Pero talagang, inaral ko yung language. So, eventually, nasanay na sila na naiintindihan nila kung gusto kong sabihin kahit halo-halo, kahit baluktot na Bisaya at Tagalog, gano'n. So, aside from that, so it's about observing the community, understanding the community. So obserbahan mo, sino ba yung mga influential na tao dito? So, sila yung aking, I establish friendships with them, I establish partnerships. Doon nakita ko kasi na yung mga matatanda doon, influential sila eh. So, meron silang senior citizens. So, sila yung kinaibigan ko. Actually, 2 of my community leaders are senior citizens. Tapos, yung mga teachers, women's organization, talagang involving everybody. Saka yun, very critical yung mga barangay health workers. So, tinrain ko sila. At yung mga staff ko na alam ko pessimistic sila eh. Kasi parang para sa kanila, nothing can be done kung walang budget eh. Mm-hmm. So, hindi ko muna sila pinilit maniwala agad. So, I just showed them through example na kayang gawin. So, na may kayang gawin, kayang magkaroon ng programa kahit walang budget. Yun lang yung pinakita ko sa kanila. Na kahit nahihirapan ako physically, laging malaki yung tiyan ko, pupunta ako sa mga bundok, pupunta ako sa mga isla, kahit malaki yung tiyan ko, nakita nila yon. So, eventually yung mga staff ko, nag-observe lang siguro sila. Pero ngayon, nakikita ko na natututo sila unti-unti kahit hindi ko sabihin na sa kanila. Yun yung nakikita nila. So, yun. Ano po ba? So, ikaw, Alan, ano bang ginawa mo doon? Siguro halos pareho lang naman yung mga ginawa namin ni Preche. Siguro yung dagdag ko lang doon is because of the Masteral in Leaders for Health program, yung MCHM nga namin, natutunan din namin, we're being equipped, nakapacitate din kami ng institution ng Ateneo to do our part. Kasi technically, lalo na yung mga medical students dito, technically, after yung graduate, you have the expertise of being a doctor. Pero ang story doon is how to give that expertise to the public is another thing na hindi nga tinuturo ng local or ng medicine, no. So siguro dito sa MCHM namin sa Leaders for Health program, yung mga subjects doon pag inaral lang namin mabuti tapos hinand over namin o ginawa namin doon sa area, mas makakatulong. So I think for me, capacitation yon sa part namin. Mas stronger kami, mas naiintindihan namin pag sinabi namin, cost for value yan, Mayor. Ganyan. Naiintindihan namin yung sinasabi namin, may power, may authority. Tapos siguro, I think,